Hi and hello guys. Yan, good afternoon to each and every one of you. And meron tayong pagbibigyan ng isang request regarding sa isang napakahirap na tanong. At itong katanungang ito ay palaisipan sa ilan o let's say marami sa mga kaanib ng simbahang Katolika na nagpapagulo at isa sa dahilan kung bakit nasi-shake yung kanilang faith. So, ang tanong dito is, sino nga ba yung bumuhay kay Kristo? Diba? Sabi nga, anong tawag doon? Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y namatay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. So, namatay si Christ. Sino nga ba bumuhay sa Kanya? May mga idea ba tayo regarding sa ganitong tanong? Or, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may 3 araw, na buhay, na maguli. So si Christ pala, siya ay nagkatawang tao, naging tao, siya ay literal na tao, ipinako sa krus, namatay, inilibing. At nung si Kristo ay namatay at inilibing, siya ay nanaog sa mga yumao. Sa loob ng 3 araw, siya'y nabuhay na maguli. Sino nga ba yung bumuhay kay Christ? Meron ba tayong idea? Si Christ, bilang isang Diyos at bilang isang tao, nabuhay na maguli. Isang malaking tanong na gumugulo sa kaisipan ng bawat Katolikong Pilipino, paano siya nabuhay? Sinong bumuhay? Hindi ba? Kasi alam natin that Jesus Christ is God. Pero paano yun? Namatay nga eh. Di ba? Si Kristo'y namatay. Di ba? Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Patay si Christ. Di ba? Pag sinabing patay, walang buhay. So, sino bumuhay sa Kanya? Ipatay nga siya. Ang hirap, di ba? Parang, kung pag-aaralan natin ng mas malalim at lalong-lalo na kung ito ay pag-iisipang maigi ng mga hindi aral sa simbahang Katolika, paano nabuhay ang ating Panginoong Jesus? Sino ang bumuhay? May basihan ba ang simbahang Katolika patungkol sa muling pagkabuhay ni Christ? Meron bang katuruan ng simbahan na maaaring ipaliwanag kung paano nabuhay ang ating Panginoon? Paano nga ba? 'Di ba? Imagine mo, sa loob ng 3 araw si Kristo ay nabuhay na maguli. Paano? Bigla na lang siyang huminga? Kasi 'di ba yung sa malaking gilingang bato nung si Kristo ay inilibing, pagbukas nila, 'di ba? Pagbukas nila ng malaking gilingang bato, wala na yung katawan ni Christ. Paano siya nabuhay? Sino nga ba ang bumuhay? Okay. Pag-usapan muna natin yung katuruan pagdating sa usaping theological. Pag sinabing theological, theology. No? Pag-aaral patungkol sa kasaysayan ng relihiyon. No? Theology. So, ano ba yung tinuturo ng theology patungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus? Meron bang tinuturo? Diba? Sa usaping theological o sa turo ng mga theologian,
ang kalikasan, di ba? Meron tayong tinatawag na kalikasan, parang tayo. Anong tawag sa kalikasan natin? Tayo ay may kalikasang tao. Wala tayong kalikasang anghel. Wala tayong kalikasang hayop. Tayo ay may kalikasang tao. Dahil tayo ay isinilang na tao, nilikha bilang isang tao. Diba? So, malinaw yun ha. Tayo po, ang ating kalikasan o tinatawag nating nature ay tao. At ang bawat nilikha ay may mga kanya-kanyang kalikasan. Hindi po ba? Halimbawa, kabayo. Diba? Doon tayo sa kabayo. Ano ang kalikasan ng kabayo? Pag sinabing kabayo, isa kang kabayo, may kabayo, kabayo sa kwadra, kabayo sa bagyo. Pag sinabing kabayo, ano yung kalikasan, ano yung nature sa English ng isang kabayo? Yan ay ang kanyang pagiging isang hayop. Diba? Kaya ma-offend ka kapag tao ka, tinawag kang hayop ka. Ibig sabihin, hindi tao ang tingin sa'yo, kundi isang hayop. Bakit dinidefine sa hayop? Dahil wala kang konsensya. Na? Yan ha. Ang kabayo, kambing, baka, aso, pusa, kalapati, ang ibon, mga makikita sa ilalim ng tubig na naninirahan, sa himpapawid na nakikita nating lumilipad, lahat ng mga nakikita nating may buhay ay tinatawag nating mga hayop. At ang mga hayop na ito ay may natatanging kalikasan na tinatawag nating nature sa Ingles, na ang ibig sabihin, yan ay may kalikasang hayop. Nakita niyo yung pagkakaiba ha? Iba ang kalikasan natin, tayo ay may kalikasan bilang mga tao, hindi tayo pwedeng tawaging anghel dahil iba ang nature niyan. Hindi tayo natin pwedeng tayo ay tawagin na tayo ay mga hayop dahil hindi tayo nilikha bilang mga hayop. Kaya lang sa kasamaang palad, may mga taong nag-aasal hayop. Diba? Yung mga anghel, pag nakakita tayo ng anghel, kung may nakakakita man ng anghel dito, praise the Lord. Sana all. Ang nakita ko lang anghel sa paningin ko, yung mga santo. No? Para sa akin, mga angels sila. They are my angels. But, the question is, katulad ng mga anghel, ano ba ang kalikasan ng mga anghel na to? Do you have any idea? Ang kalikasan ng pagiging anghel ay isang anghel. Possible ba na ang tagapagtatag ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo ay isang anghel? Meron ba tayong mababasa sa banal na kasulatan na ang isang anghel ay may kakayahan at karapatang magtatag ng isang relihiyon? Ang anghel ba ay may karapatan na magtatag ng isang simbahan para i-claim ni Felix Manalo na ako'y isang anghel? Pwede ba nating tawagin na ang ating mga sarili ay may kalikasang anghel? Aba, taray, half angel, half human, ano yan? Diba? Hindi pwede. Pag ikaw ay sinilang na tao, tao. Pag ikaw ay nilikhang hayop, hayop. At pag ikaw ay nilikhang anghel, anghel. Yang mga bagay na yan, ang yan ay tinatawag na kalikasan o nature, mga katangian ng isang tao na kahit kailan ay hindi pwedeng mabago. So, sino yung tao na merong dalawang kalikasan na namumukod tangi sa ating mga tao na may dalawang kalikasan? Sino yon? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon ay binubuo ng dalawang kalikasan. Yan ang pagiging tao at ang pagiging Diyos. Tandaan po natin yan ha. Walang sino man sa mga tao ang pwedeng magkaroon ng dalawang kalikasan maliban sa Panginoong Hesukristo. At ito ay binubuo ng kalikasang tao at kalikasang Diyos. Buo ang pagka-Diyos, buo ang pagiging tao. Well, para sa akin, sa base din, sa
pag-aaral ko, no, sa doktrina ng Simbahang Katolika, para sa akin hindi proper yung sabihing 100%. Well, yung sa iba kasi pag sinabi kasing 100%, it means perfect. Pero mas maganda kung sasabihin natin fully human and fully divine. 'Di ba? Kasi pag sinabing 100%, may sukatan eh. 'Di ba? Pwede ba tayong bumili na pabili nga po ng 100% 1 kilo ng bigas? Hindi po pwede, 'di ba? Pero para mas malinaw at mas maganda naman yung pagkaka-deliver natin sa natures or sa divine nature of Jesus Christ, much better kung sasabihin natin Jesus Christ is 100% Jesus Christ is fully divine and fully man, fully God, no, yung kanyang nature. So, sa madaling salita, hindi pwedeng maging anghel ang isang hayop. Tama, mali? Pwede bang maging anghel ang isang hayop? Hindi pwede. 'Di ba? Okay. Hindi naman din pwedeng maging hayop ang isang anghel. Pwede ba 'yon? Makakita ka ng anghel, sabihin mo hayop 'yan? Hindi. Bakit? Hindi pwedeng maging nature ng anghel ang hayop at hindi pwedeng maging nature ng hayop ang isang anghel. May kanya-kanya silang kalikasan. Hindi pwedeng maging tao ang anghel. Pwede ba yon? Sinong kakilala nyo tao? Sinong kakilala nyo na isang tao naging anghel? Pwede ba? Parang wala yata akong nabasa sa banal na kasulatan na isang tao naging anghel. Quick, 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 quick! Diba? Walang ganon. So, iba yung kalikasan ng tao, iba yung kalikasan ng anghel. Tama po? Okay. Ngayon, hindi pwede na ang hayop ay magkaroon ng kalikasan ng tao. Pwede ba yon? Yung hayop magkakaroon ng nature ng tao, taray, sana all. 'Di ba? So ibig sabihin yung aso pwede maging tao, 'di ba? Hindi pwede. Iba yung nature ng tao, iba pa rin yung nature ng hayop. Hindi pwedeng maging tao, maging hayop ang isang tao, hindi pwedeng ang tao ay maging hayop. Pero may asal hayop na tao. Pero yung magiging tao ang hayop, hindi pwede. Kakaintindihan tayo doon, ha? Okay. Hindi pwedeng maging anghel ang isang tao. At hindi pwedeng ang tao ay maging anghel. Pwede ba yon? Isa kang tao, magiging anghel ka, pupunta ka sa langit at sasabihin mo, glory to the highest. Ano yan? Oh, come, holy, faithful, joyful, and triumphant. Oh, come, in Bethlehem. Pwede ba yun? Isa kang tao, pupunta ka ng langit, magkakakanta ka doon, at sabihin mong, ako ay isang anghel. Di pwede. Di ba? Hindi pa pwede yun. Tao ka, bigla ka lilipad ka, punta ka ng langit at magkakakanta ka doon. Sabihin mo, ako'y isang anghel. Hindi. Pero pwede ka kumanta ng ako'y isang model. Pwede, di ba? So, iba yung kalikasan ng anghel, iba yung kalikasan ng tao. So, ibig sabihin, ang bawat nilalang ng Diyos ay may kanya-kanyang kalikasan. Hindi tayo pwedeng mag-agawan. Tama po? Okay. Yung paglalang, yung paglikha sa mas mababaw na salitang Tagalog, no? Yung paglalang at paglikha ng ating Diyos sa lahat ng mga nilalang na merong buhay. I repeat, na may buhay. Sila ay nilikha at ginawa at nilalang sa kanya-kanyang kalikasan o nature sa Ingles. Nagigets nyo? Ang lahat ng may buhay ay may kanya-kanyang kalikasan. Ang lahat ng may buhay ay may kanya-kanyang nature. At
tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang natatanging. I repeat, ang Panginoong Jesus ang siyang natatangi. Pag sinabing natatangi, namumukod, nag-iisa, walang katulad, walang kapareha. Ang Panginoong Jesus ang katangi-tanging may buhay na may dalawang kalikasan. So ano tong dalawang kalikasan na natatangi sa ating Panginoong Jesus? Yan ang pagkakaroon niya ng human nature at divine nature, which is God. Wala na pong may buhay na nabubuhay sa mundong ibabaw na ito na may dalawang kalikasan maliban sa Panginoong Hesukristo. Tama po? Okay, malinaw Ngayon, ayon sa protestante, yan, pag-usapan natin kung ano ba yung itinuturo ng mga hindi katoliko pagdating sa pagiging Diyos ni Christ. Kasi kaya natin to itatakel. Paano nga natin malalaman sinong bumuhay kay Kristo? Ba? Paano nga natin maiintindihan? Sige, kayo. Sinong bumuhay kay Christ? Namatay yun. Sino? Diba? So, para malaman natin kung sino ang bumuhay kay Jesus, dapat nating alamin muna yung divinity of Christ. Yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, isa sa hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, sino? Alam nyo to, mga Katoliko, no? Sino nga ba yung hindi naniniwala? Anong sekta ang hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos? Walang iba, yung kakatapos ng mag-rally, yung nagkakalat ng tae dyan sa sa Luneta. Sino? Ang tatag ni Felix Manalo. INC 1914. Kapag tayo magbabanggit ng Iglesia ni Cristo, lagi niyong lalagyan ng 1914, ha? Kasi dun sa bayan ng Roma, di ba, Roma 16 verse 16, binabati kayo ng, magbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng mga Iglesia ni Cristo. So, may nabanggit na Iglesia ni Cristo, pero hindi siya singular, plural, mga Iglesia ni Cristo. So, kung tayo ay magbabanggit to define na protestante ang ating tinutukoy, lalagyan natin ng taon ng pagkakatatag. Para malinaw, di ba? Hindi tayo nagkakalito-lito. So, ayon sa INC 1914, hindi daw Diyos si Christ. Yan, ito ang isa sa pinangahawakan nila. Malabo maging Diyos yan si Kristo. Yung Kristo nyo, Diyos talaga? Paano? Hindi nga niya kayang buhayin ang kanyang sarili. Meron ba kayong nabasa sa Biblia na ako si Kristo, binuhay ko sarili ko? Meron ba tayong pagpapatunay na habang nakahimlay si Kristo sa kanyang hantungan, siya ay bumangon na nagsabi, I'm back? Wala. Diba? Pero paano natin mabibigyan diin kung sino nga ba bumuhay kay Christ? Diba? Kasi kung ang Diyos ang bumubuhay sa mga patay, kung ang Diyos ang bumubuhay, ang lumikha at nagbigay buhay sa lahat ng mga nilalang na nakikita ng ating mga mata, na may buhay paano binuhay ni Kristo yung sarili niya? Ipatay nga siya. Wala naman sinabi dun sa Bible na ako si Christ, buhay na ako, binuhay ko sarili ko. Wala. Kasi kung meron tayong mababasa doon, bakit nag-e-exist ang INC ni Felix Manalo? Diba? Okay. So, ayon sa INC 1914, ang sabi, hindi daw Diyos si Kristo. Bakit? Dahil hindi niya kayang buhayin ang kanyang sarili. Meron bang talata na pinangahawakan ang INC ni Felix Manalo patungkol sa ganitong klaseng statement? And paano natin to i-defend? Paano natin ipapaliwanag
yung ganitong senaryo ng aral ng INC 1914 patungkol sa kontra o pagkakaroon ng kontradiksyon sa turo ng ating simbahan. Sabi sa unang Korinto 6 verse 14. 1 Corinthians 6 verse 14. Ang sabi, at muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. At muling bubuhayin naman tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang sabi sa 1 Corinto 6 verse 14, at muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. Binuhay pala Panginoon eh. Di ba? Binuhay ng Diyos ang Panginoon. So, ang bumuhay kay Kristo ay ang Diyos. O, paano yan? Diba? Bakit kailangan buhayin ng Diyos ang Panginoon? Sinong Diyos ang bumuhay kay Christ? Kung si Kristo ay Diyos, bakit kailangan buhayin ng Diyos ang Panginoon? Diyos siya. Pwede ba yon? Isa kang Diyos, bubuhayin ka ng Diyos? Sa tingin nyo, pwede bang mangyari yon? Ako ay kinikilalang Diyos ng simbahang Katolika, pero binuhay ako ng Diyos. Pero Diyos ako. Diba? Kasi malinaw sa 1 Corinthians 6 verse 14, at muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. At muling bubuhayin naman tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, ang tinutukoy dito si Christ. Ngayon, muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. So, ang tanong, para hindi kayo ma-confused, hindi kayo malito, ano ba naman yan? Ano bang aral to, Sanrillo? Sabi, muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. So, ang tanong, ano ba ang muling binuhay ng Diyos? Ano ba? Kailangan alamin natin tong konseptong to. Ano ba yung muling binuhay ng Diyos sa Panginoon? Ang physical body ba? Nung Panginoon? O yung spirit ng Panginoon bilang Diyos? Ano ba yung binuhay? Kasi sabi, at muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. Yung salitang muling binuhay ng Diyos ang Panginoon, ano yung binuhay doon? Yung katawang panlupa? O yung spirit ng katawang panlupa na kinikilala nating Diyos? Now, the question is, namatay ba ang spirit ni Christ? Tandaan nyo, pag sinabing at muling binuhay ng Diyos ang Panginoon, lagi nyong tatanungin sa sarili nyo, ano ba ang binuhay ng Diyos sa Panginoon? Yung katawang panlupa ni Christ o yung spirit ni Christ as God? So, yung binuhay ba ng Diyos yung spirit ni Christ as God o yung physical niyang katawan? Diba? Kasi kung spirit ni Christ as God, katulad tayo, 'di ba, pag tayo namatay, patay ang ating physical body. 'Di ba? Pero yung spirit natin as bilang tao, namamatay ba 'yan? Hindi. Kahit bulok-bulok ka na dyan, ang kalikasan natin bilang tao, hindi yan pwedeng mamatay. Maging ang kaluluwa mo, kapag gumarap ka na sa Diyos, ang nature pa rin niya na dala-dala natin tao. Hindi siya pwedeng mamatay. Kasi pag namatay ang nature mo bilang isang tao, yung mismong kaluluwa na may nature na tao, mawawala yun. So, hindi pa pwede, di ba? So, kung ano yung kalikasan mo, nakakabit yun doon sa spirit mo. So, kung binuhay ng Diyos ang Panginoon, ano yung namatay doon? Yung physical body o yung spirit ni Christ as God? Namatay ba ang spirit ni Christ bilang Diyos? Namatay ba ang nature ni Christ bilang tao? Namatay ba yan? Hindi. Hindi pwedeng mamatay ang nature o kalikasan ng may buhay. Hindi pwedeng mamatay yan. Dahil yan ay ibinigay ng Diyos sa atin, hindi lang sa tao,
kundi sa lahat ng may buhay na kanyang nilikha. Now, bakit hindi namatay ang Spirit ni Christ as God? Bakit hindi nga ba siya namatay sa Rio? Gaano ka nakakasigurong hindi siya namatay? Okay. Tatandaan natin mga kapanalig kong Katoliko, nung si Kristo ay namatay at siya ay napunta sa lugar ng mga patay para aralan yung mga nasa impyerno na tinatawag na Hades sa lumang tipan, si Kristo ay buhay. 'Di ba? So nung si Christ ay namatay, hindi namatay ang spirit niya bilang God. Bakit? Saan ba siya nagpunta? Yung 3 araw siyang patay. 'Di ba nangaral sa Hades? Alam ko yan pa yung tinatawag na Gehenna. 'Di ba? Kaya nga 'di ba sabi, Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. May umiiral ng Hades. Doon nagpunta si Christ para mangaral. Kasi during that time, nung si Christ ay hindi pa pinapako sa krus, may aral na ba ang lumang tipan sa purgatorio? Wala, di ba? May cleansing of fire ba? Wala. So, para linisin yung mga taong namatay sa panahon ng Ama at sila ay napunta sa tinatawag na Gehenna, Abraham's bosom, no, na tinatawag, o yung Hades na yan, bilang cleansing of fire, na which is sa purgatory natin, si Christ ay nagpunta doon para aralan sila. 'Di ba? Kaya nga nung pagpunta ni Christ sa langit, libo-libong mga kaluluwa ang kanyang iniahon at dinala sa langit. Kaya nung namatay si Christ, namatay ba yung spirit niya bilang Diyos? Hindi. Sino ba ang may karapatan na mag-akyat ng spirit ng mga kaluluwa sa langit? May karapatan bang mag-akyat ng mga kaluluwa sa langit ng mga santo? Ang mga anghel, may karapatan ba silang magdesisyon sa langit ka? Kung si Kristo ay binuhay ng Diyos bilang Panginoon, ano ba yung binuhay doon? Yung physical na katawan o yung spirit? Kung hindi Diyos si Christ, di ba? Ano ang kakayahan at karapatan ni Christ na mag-akyat ng mga kaluluwa na nasa Hades nung siya ay namatay? Ano ang karapatan ni Christ na aralan ang mga kaluluwang nandoon para maiakyat niya sa langit? Meron ba siyang karapatan? Sino lang ang may karapatang gumawa ng mag-akyat sa langit at maglinis ng mga kaluluwang nasa Hades that time? Walang iba kundi ang Diyos, di ba? Pero bakit nagagawa ni Christ na mag-akyat ng kaluluwa kung Diyos lang ang may karapatan? Kaya nung si Christ ay namatay, di ba? After 3 days, siya ay nabuhay na maguli. Ang namatay kay Christ yung physical na katawan. At habang nakahimlay ang physical na katawan ni Christ, ang kanyang spirit bilang God ay nasa Hades, inaaralan yung mga kaluluwang yumao sa panahon ng lumang tipan upang sila ay mapunta ng langit. Because during that time, there's no such thing as purgatory. Ang purgatory ay nag-exist, tinuro sa atin nung nagkaroon ng Christianity. Kaya magkaiba ang aral ng Judaism sa Christianity, dahil sa Christianity, tayo ay may purgatory. Meron tayong hell na tinatawag na impyerno. Unlike sa Judaism, ang meron lang sila Hades. Nakukuha nyo? Okay. So, napakalinaw. Yung dito sa 1 Corinthians 6 verse 14, ang sabi, at muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. So, ano ang binuhay ng Diyos sa Panginoong Jesus? Ang kanyang physical body.
Dahil kahit patay ang physical body ni Christ, ang kanyang spirit bilang God ay buhay na buhay. Kaya nga ang Diyos ay buhay. Because Jesus Christ died on the cross, physical body, but not as spirit. Yung God niya, pagiging God niya na spirit ay namatay. Dahil pag namatay, ang spirit ni Christ bilang God, hindi siya God. Kapag namatay ang spirit ni Christ bilang God, walang aakyat sa langit ng mga kaluluwa na nandoon sa Hades, sa Gehenna. Di ba? Sinong mangangaral doon sa mga kaluluwa doon? Nung namatay si Christ. Di ba inaralan niya? Sinong mangangaral kung patay din yung spirit? So, hindi. Kaya ang Diyos ay buhay. Okay. Now, kaya si Kristo, siya ay ating tinuturing at kinikilala, sinasamba bilang si Kristo ay Diyos na buhay. Siya ang Diyos ng mga buhay at hindi siya Diyos ng mga patay. Dahil si Kristo ay bumubuhay ng patay. Hindi Diyos ng mga patay si Kristo. Siya ay Diyos ng mga buhay. Gets? Okay. Unang Pedro 3:19. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Kita nyo? Malinaw ba? Ha? 1 Peter 3 verse 19. Unang Pedro 3:19. Anong sabi? Sa kalagayang ito. So, nasa isang kalagayan si Christ. Di ba? 1 Peter 3 verse 19. Sa kalagayang ito. So, nandoon siya sa isang kalagayan na nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Pwede ka bang pumunta sa mundo ng mga espiritu na ang gamit-gamit mo ay katawang panlupa? Pwede ba yon? Di ba hindi? So kung gusto mong makapunta sa mundo ng mga espiritu, dapat ano ka? Spirit. Di ba? So nasang kalagayan si Christ neto nung siya ay nagpunta at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo? Isa siyang spirit. Kasi tayo, logic, we all know that Jesus Christ is fully man. Pwede ba ang fully man pumunta sa mundo ng mga spirit? Paano ka pupunta sa mundo ng mga spirit kung ikaw ay tao? Pero ang sabi rito sa 1 Peter 3 verse 19 kay Christ, sa kalagayang ito, nasang kalagayan si Christ neto? Nasa kalagayan siya ng pagiging spirit. At nung si Christ ay nasa kalagayang spirit, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Yung mga espiritong nakabilanggo na pinuntahan ni Christ, ano siya dito? Patay. Alin ang patay? Yung physical na katawan. So, malinaw, when Jesus died on the cross, yung spirit ni Christ as God, namatay ba? Kasi kung namatay ang spirit ni Christ as God, paano siya mangangaral sa mga espiritong nakabilanggo? Sino yung nandoon? So, buhay siya. Diba? Kahit nakahimlay ang pisikal na katawan, ang kanyang spirit ay buhay. At dahil buhay ang kanyang spirit, sa kalagayang espiritu ni Christ, siya ay nagpunta sa mga espiritong nakabilanggo. Anong ginawa niya doon? Anong ginawa ni Christ dun sa bilangguan ng mga espiritu na tinatawag nating Hades, Gehenna, Abraham's bosom? Anong ginagawa niya doon? Ang sabi dito, sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. So, ibig sabihin, ito yung mga spirit na pinuntahan ni Christ
na lumaban at hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Doon sila tinatapon. At ang ginagawa nila doon sa bilangguan na yon, nag-aantay. Kaya hindi pwede na tawagin niyang purgatory. Bakit? Ang sabi dito, sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ang Diyos. Nag-aantay sila sa desisyon ng Diyos kung kailan sila papanik sa langit. Ganun ba ang aral ng purgatory? 'Di ba? Doon sa kalagayan doon sa lugar na pinuntahan ni Christ, hindi siya pwedeng tawaging purgatory dahil walang paglilinis na nagaganap. Ang purgatory, pag sinabing purgatory, purga, to cleanse, lugar ng paglilinis. Sa pamamagitan ng apoy. Meron bang paglilinis sa pamamagitan ng apoy na nagawa doon, na ginagawa doon sa pinuntahan ni Christ? Wala. Kaya sa madaling salita, sa panahon ng Judaism, sa panahon ng Ama, sa panahon nila Noah, walang turo at aral sa mga Hudyo na may purgatorio. Na yan ang isa sa pinagkaiba ng Christianity at Judaism. Dahil walang paglilinis na nagaganap sa mga yumao sa panahon ng Ama. Unlike sa atin under ng Christianity, which is founded by Jesus Christ, meron tayong tinatawag na purgatory na kung saan tayo ay lilinisin sa pamamagitan ng apoy na naging dahilan dahil tayo ay may venial sin. Hindi katulad doon sa pinuntahan ni Christ dahil walang naglilinis sa kanila at lahat ng mga nakabilanggo doon ay inaantay ang Diyos kung kailan sila iaakyat sa langit. Nung si Kristo ay namatay, nagpunta sila doon sa Hades para aralan at linisin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na naging dahilan ng si Kristo ay umakyat sa langit, kasama niya yung mga espiritong nakabilanggo doon papuntang langit. Nagigets nyo? Kuha nyo ha, malinaw po ba? Okay. Kalam po. Kuha nyo po ha. Okay. Kaya wag nating kakalimutan. Wag natin kakalimutan tong sasabihin ko sa inyo. Dito sa Juan 2 verse 19 and 21. Ang sabi dito, John 2 verse 19 to 21. Anong sabi dito? Sumagot si Jesus, gibain nyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Gawin nating malinaw, mas malinaw. Si Kristo ay nagsalita, gibain nyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Ngunit, ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Diba? Taray! Anong sabi? Si Kristo ay nagsalita, at ang sabi ni Kristo, sige, gibain nyo ang templong ito, at tandaan nyo na sa loob ng 3 araw, ang templong ito ay muli kong bubuhayin. At ang templong tinutukoy ng Panginoong Jesus ay ang kanyang sariling katawan. Si Kristo na nagsabi niyan, di ba? Gibain nyo ang templong ito. Ano ba templo ng Diyos? Katawan. Ano ba si Christ? Naging tao, isang tao. So, ano yung tinutukoy ni Christ sa templo? Katawan niya. At anong sabi niya? Gibain nyo ang katawan ko. At sa loob ng 3 araw, ibabangon kong muli ang sarili kong katawan. At ang templong tinutukoy ng Panginoong Jesus ay ang sarili niyang katawan. So, meaning to say, kung sisiyasatin nating maigi kung ano ang gustong sabihin ni Christ na ang sarili kong katawan ay kaya kong buhayin. Bakit? Dahil Jesus Christ is God. Tama po? Okay. Kaya dito,
sa nilatag kong sitas na inilalaban ng INC ni Felix Manalo. Ang sabi sa unang Korinto 6 verse 14, anong sabi niya? At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. At muling bubuhayin naman tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. Ano ang binuhay ng Diyos sa Panginoon? Ang katawang namatay, ang pisikal na katawan. At itong pisikal na katawan na which is si Christ, anong sabi niya? Gibain nyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong bubuhayin. At ang tinutukoy ng Panginoong Jesus ay ang sariling katawan. At ang sabi sa 1 Corinthians 6 verse 14, at muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. Sino ang Diyos na bumuhay sa katawan ni Kristo? Christ. Why? Why Christ? Sabi ni Christ, gibain nyo ang templong ito sa loob ng 3 araw ay muli ko itong ibabangon. At ang templong tinutukoy ni Christ ay ang kanyang sariling katawan. At sa 1 Corinthians 6 verse 14, muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. Ano ang binuhay ng Panginoon sa Diyos? Ang pisikal na katawan. Ano ang sabi ni Christ ulit? Gibain nyo ang katawang ito sa loob ng 3 araw ay muli ko itong ibabangon. Tama? Mali. Kukuha nyo, malinaw po ba? Malinaw pa ba akong paliwanag? Ngayon na lang ulit ako, first time ko na namang ulit mag-ano sa inyo. Okay. Ngayon, kaya maliwanag na ito ay isang malinaw na pagpapatunay sa katuruan ng ating simbahan na ang Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. Hindi siya arkanghel. Hindi siya tao lang. Ang katuruan ng Catholic Church, Jesus Christ is God. Why? Why Jesus Christ is God? Dahil malinaw sa John 2, verse 19 to 21, ang templong nagiba ay muling itatayo. Ang templong nagiba ay muling itatayo. Ano ang ibig sabihin ng muling itatayo pag ang isang templo ay nagiba? Ito ay muling bubuhayin. Di ba? Bubuhayin. Ang templong nagiba, muling itatayo. Muling bubuhayin. At sa loob ng 3 araw, diba? Sa loob ng 3 araw at ang templong ito na ang katawan mismo ng Panginoong Hesukristo, tandaan nyo, 3 araw. 3 araw, patay si Kristo. At ito'y kanyang bubuhayin. Na may 3 araw na buhay na maguli. After 3 days, Jesus Christ resurrect. Diba? So, sino bumuhay sa sarili niyang katawan? Si Christ. Dahil malinaw sa sabi ni Christ, after 3 days, muli kong itatayo ang templong ito na aking katawan. Muli kong bubuhayin. Muli kong itatayo. Ngayon, sino ang bumuhay sa sariling katawang nahihimlay ng Panginoong Hesukristo bilang tao? Si Christ. Bakit si Christ? Because Jesus Christ is God. Tanging ang Diyos lamang ang may karapatang bumuhay ng mga patay. Kung nagagawa man ng mga alagad ni Kristo, ng ibang mga santot mga banal, na makabuhay ng patay, hindi yan sa pamamagitan nila, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na ginagawang daluyan ang katawang pisikal ng mga banal. Dahil ang kanilang pisikal na katawan ay banal at karapat-dapat pagdaluyan ng kapangyarihan ng Diyos na nagbubunga para magkaroon ng himala at mabuhay ang mga patay. Walang sino man sa ating mga tao, kahit santo pa yan, kahit si Blessed Virgin Mary pa yan, ang bumuhay ng mga patay sa sarili nilang kakayahan dahil hindi sila ang nagbibigay buhay. Ang tanging may kakayahan na bumuhay ng patay ay yung lumikha at nagbibigay buhay. Sino ba nagbigay buhay sa ating mga buhay? Ang mga santo ba? Si Blessed Virgin Mary ba? Hindi. Tanging ang Diyos lamang. Pero sabi ni Christ, after 3 days, bubuhayin ko katawan ko. Why? Because Jesus Christ is God. So, sinong bumuhay sa katawan ni Christ? Si Christ. Because Jesus Christ is God. Patay ba si Christ? Yes, His physical body.
But his spirit as God, buhay. Nasaan? Nasa Hades, nasa Gehenna, nasa Abraham's bosom, nangangaral ng mga nakabilanggong kaluluwa na nag-aantay sa pagdating ng Diyos para sila ay mapunta ng langit. At sa pamamagitan ni Christ, dahil wala pang purgatory, wala pang cleansing of fire, siya ay pumunta sa bilangguan ng mga patay upang aralan at linisin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya pag-akyat ni Christ, kasama niya mga espiritong nakabilanggo sa langit. Kaya yung resurrection niya, yung Sunday, yung muling pagkabuhay, kasama doon ng mga libu-libong anghel. Dala-dala niya lahat yan. Nilinis niya sa pamamagitan ng pangangaral. Nilinis niya yung mga yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Because during that time, there's no such thing as purgatory. They are just waiting sa signal ng Diyos na kailan nyo kami iaakyat. Doon sila tambay lang. Unlike sa atin, kapag namatay ka at ikaw ay nasa purgatory, hindi ka tatambay doon, nililinis ka na. Hindi na kailangan bumaba pa ni Christ ng paulit-ulit at aralang kayo ng salita ng Diyos. Kasi dumating na siya, crucify na nga eh. 'Di ba? Yung panahon ng Ama nung dumating si Christ, hindi naman nila naabutan si Christ eh. So tinuro ni Christ kung ano ang aral ng Christianity sa kanila. Kung ano ang aral ni Christ. Tinuro sa kanila kung anong salita ng Diyos. Kaya sila nililinis. Pero dahil tayo, dumating na si Christ at sa pamamagitan ng kanyang krus, tayo ay nailigtas, tayo na ang bahala kung saan tayo gusto nating pumunta. Kung sa impyerno o sa langit. Pero dahil si Christ ay hindi na pwedeng bumaba ulit ng paulit-ulit, pa-Juliet para linisin tayo ng kanyang pangangaral, siya ay nagbigay sa atin ng isang kalagayan na kung saan pag tayo ay namatay, may maglilinis sa atin na hindi na kailangan bumaba ni Christ. Ano to? Yun ang purgatory. Nagigets nyo? Kaya the reason kung bakit nagpunta si Christ para mangaral dyan sa Hades, sa Gehenna, sa Abraham's bosom, yun ay dahil wala namang purgatory that time. Pero dahil may cleansing of fire na maglilinis sa ating mga yumao para tayo ay maging karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng Diyos, si Kristo ay hindi na kailangan pang bumaba at aralan tayo. Dahil ibinigay na ni Christ ang aral sa ating mga tao bilang mga tunay na Kristiyano. At nasa sa atin na lang yon kung paano natin yan tatanggapin at isa sa buhay. Kuha nyo? Okay, tuloy. Ngayon, kaya malinaw dito sa John 2, verse 19 to 21, no, na ang templong ito ay muli kong itatayo at sa loob ng 3 araw ay muli itong bubuhayin. At ang tinutukoy ng Panginoon dito ay ang kanyang sariling katawan. Kaya malinaw sa mensahe ni San Juan, no, malinaw sa sinasabi niya na muling itatayo ng ating Panginoong Hesukristo ang sarili niyang katawan. Diba? Muli niyang itatayo. Siya magtatayo. Walang sinabing si Pedro magtatayo ng katawan ko. Malinaw ang statement niya rito sa sitas, no? Ngayon, sino ba ang bumuhay ng templong katawan ni Jesus? Diba? Kailangan natin itong malaman para malaman natin kung sino bumuhay kay Kristo. Diba? Kasi sabi ng INC, hindi naman Diyos si Kristo. Paano niya bubuhayin yung katawan niya? Patay nga siya. Now, the question is, sino ngayon ang bumuhay sa katawan ni Christ? Sino? Kasi ang sabi sa 1 Corinthians 6 verse 14, muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. Diba? Muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. 1 Corinthians 6 verse 14. Now, ano ba yung binuhay kay Christ nung siya'y namatay? Diyan tayo lagi para hindi tayo maligaw. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. Ano ang binuhay kay Christ? Physical body. Hindi pwedeng spirit The Spirit of Christ is God. And the nature of Christ is God and human. So namatay yung spirit? Hindi. Bakit Latina? Bakit Sanrio? Sapagkat si Christ ay what?
nasa bilangguan ng mga patay. Makakapunta ba siya sa bilangguan ng mga patay kung patay ang spirit? Hindi. So, yung namatay kay Christ, physical body. So, binuhay ng Diyos ang Panginoon. 1 Corinthians 6 verse 14, ano yung binuhay? Physical na katawan. Ngayon, kung ang binuhay ng Diyos sa Panginoong Jesucristo ay ang templong katawan na tinatawag. Kasi ang tawag ng katawan natin talaga, templo yan eh. Dahil yan ay templo ng Diyos. Yan ay templo ng Espiritu Santo, di ba? So, kung ang binuhay kay Christ ay ang templong katawan, so meaning to say, ang bumuhay sa templong katawang to ay Diyos. Dahil Diyos ang bumuhay sa Panginoon. So, Diyos ang bumuhay sa templong katawan. Sino nga yung Diyos to na bumuhay sa templong katawan ni Christ? Sino? Sino bumuhay? Diyos daw ang bumuhay kay Kristo eh. Sa kanyang templong katawan. Di ba? Patay eh. The question is, sino ngayon yung bumuhay sa templong katawan ni Christ? Tandaan nyo, John 2 verse 19 to 21. Anong sabi sa John 2 verse 19 to 21? Sumagot si Jesus, gibain nyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Ang bumuhay sa templong katawan ni Jesus ay ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Kristo sa John 2 verse 19, gibain nyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Muli ko itong itatayo. Muli ko itong bubuhayin. Ang alin? Ang templong inyong gigibain. At sa loob ng 3 araw, muli itong mabubuhay. At ang sabi dito, at ang templong tinutukoy ng Panginoong Hesukristo ay ang kanyang sariling katawan. Yung katawan ni Christ na nahimlay sa libingan, ang bumuhay daw nun ay ang Diyos. Ang sabi ni Christ, muli niyang bubuhayin ang kanyang templong katawan. Sino ngayon yung Diyos na yon? Sino ngayon ang bumuhay sa katawan ni Christ? Di yung may-ari. Bakit nagawang buhayin ng may-ari ang sarili niyang katawan? Dahil hindi namatay ang kanyang spirit bilang Diyos. At kung hindi namatay ang Spirit ni Christ as God, sino ang may karapatang bumuhay ng patay? Ang Diyos. Bakit nagawang buhayin ni Christ ang kanyang sariling katawang pisikal? Sapagkat si Kristo ay Diyos. At ang Diyos lamang ang may karapatang magbigay buhay at bumuhay ng mga patay. Tama po? Okay. Ang Diyos ang bumuhay sa templong katawan ng Panginoong Jesus, which is physical body. Pag namatay tayo, yung katawang panlupa, hindi na buhay. Walang buhay. Isang patay. At dahil patay ang ating katawang panlupa, ang bumuhay niyan ay ang Diyos. So yung katawang panlupa ni Christ, patay, binuhay ng Diyos. At si Jesus ang magbabangon muli o bubuhay muli ng kanyang sariling katawan. Kaya ang pagka-Diyos ni Kristo na tinatawag nating divine nature ang bumuhay sa kanyang sariling katawan. Tandaan natin na si Christ ang natatanging may buhay na may dalawang kalikasan. Human nature and divine nature. Kung gagamitin ni Christ ang kanyang human nature para buhayin ang kanyang human nature, hindi yan pwedeng mangyari. Dahil tayong mga tao ay walang kakayahang bumuhay at magbigay buhay sa mga walang buhay. Kaya yung physical body ni Christ, dahil si Christ ay Diyos at meron siyang divine nature, ang kanyang pagiging Diyos ni Christ, ang siyang naging daan para magawa niyang buhayin ang kanyang pisikal na katawang pantao.
kaya siya nabuhay. Dahil hindi naman namatay ang pagiging Diyos ni Christ, ang kanyang divine nature, ang kanyang spirit as God. At yung spirit niya na meron siya bilang Diyos, yun yung naging daan para magawa niyang buhayin ang kanyang sariling katawang na pagkatao. Malinaw ba? Nagigets nyo ba ako? Baka naninibago kayo sa pagtuturo ko Tagal ko rin kasi natengge, di ba? Tagal ko na wala. Okay. Dito tayo sa dito natin ipapasok yung konsepto ng Trinity. 'Di ba? Kasi sabi Diyos ang bumuhay sa Panginoon. Sanrio nak ng putya naman, Diyos. Bakit si Kristo lang ba yung yung nilalaman ng Trinity natin? Hindi. Paano yung Holy Spirit? Display. Paano yung Ama? Display. Ang sabi mo, si Kristo ang siyang bubuhay ng sarili niyang katawan. Ang Diyos ang bubuhay sa katawan ng Panginoon. Akala ko ba ang Diyos nyo is iisa? Father, Son, Holy Spirit. Nasaan yung dalawa? Ay, budol to si Sanrio. Nungaling ka, Sanrio. Nasaan yung Holy Spirit? Nasaan yung Ama? Akala ko ba ang Diyos nyo may 3 persona at iisa ang pagiging Diyos? Ang sabi, Diyos ang bumuhay sa katawan ng Panginoon, sa katawan ni Christ. Bakit kinakapslak mo si Christ lang? Where's the Holy Spirit? Nasaan ang Ama? Okay. Roma 8:11. Roma 8 verse 11. At dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Hesukristo. Ano ang Espiritu ng Diyos? Holy. Diba? The Spirit of God is holy. So, if the Spirit of God is holy, anong tawag doon? Holy Spirit. Ayon sa Roma 8:11, at dahil nasa sa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Hesukristo. Siya rin ang nagbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. So, meron palang tinatawag na Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay sa Panginoong Hesukristo. So, yung Espiritu ng Diyos pala ang bumuhay sa Panginoong Hesukristo. So, ang Spirit ng God, because God is holy, and the Spirit, if the Spirit of God is holy, because God is holy, so ang Espiritu ng Diyos na tinutukoy dito ay ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit na ito ay nagsasabi na muling binuhay. Siya ang muling bumuhay sa Panginoong Hesukristo. Sino yung muling bumuhay sa Panginoong Hesukristo? Ang Holy Spirit. Siya ang nagbibigay buhay sa mga katawang may kamatayan. Sabi ni Christ, gibain nyo ang templo ang katawang ko. Sa loob ng 3 araw ay muli ko tong bubuhayin. Si Christ ang nagsabi. Sabi ng Holy Spirit, ako, nasa sa inyo ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Hesukristo. Siya rin ang nagbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Even the Holy Spirit pala ay bumuhay, siya rin ang bumuhay kay Christ. So, dalawa. May 2 personang nag-e-exist. Jesus Christ and the Holy Spirit. Tama? Ang Holy Spirit ang bumuhay sa katawang panlupa ni Christ. Si Jesus Christ, ang kanyang Spirit na bilang Diyos ang bumuhay sa kanyang templong patay. So, may 2 na. May kulang pa, 1. Diba? Sino pa isa? Meron na tayong Holy Spirit, meron na tayong Son, dito tayo sa Ama. Asa ng God the Father, Sanrio?
Patunayan mo sa akin. Okay. Gawa 2, versikulo 24. Gawa 2, verse 24. Acts 2, verse 24. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagin nito. Diba? Ang sabi rito, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan. Nasaan ang ama dito? May ama ba dito? Ang sabi rito sa Gawa 2 verse 23, 2 verse 24, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos. Gawa 2 verse 24. Tatandaan natin, sa panahon ni Christ nung siya'y nabubuhay, wala tayong mababasa na si Kristo ay nag-claim na ako ay Diyos. Wala tayong mababasa sa New Testament na nagbigkas si Christ sa pamamagitan ng kanyang bibig, Diyos ako. Bakit? Because si Kristo ay nasa kalagayan ng isang tao. Hindi siya pwede magsabi na Diyos ako, sa kalagayang tao siya. Bakit? Kasi pwede siyang gayahin ng mga tao na sabihin, ay tao ako, pwede rin pala ako maging Diyos. Diba? Kaya ang sabi rito sa Gawa, siya'y muling binuhay ng Diyos. Sino yung Diyos na tinutukoy dito? Ama. Sa panahon ni Christ, nung siya'y nabubuhay, pag sinabing Diyos, Ama yun. Kasi hindi naman siya nagpakilalang Diyos ako eh. Ang nagpakilala na si Kristo ay Diyos ay ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga nakasama, ang kanyang mga inaralan, ang kanyang mga pinakitaan ng mga himala. Sila ang nagpatunay, sila ang nagpatotoo na si Jesus ay isang tunay na Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kababaang loob ng Panginoong Hesukristo, hindi niya kahit kailang claim na ako ang Diyos. Bakit? Dahil mawawala ng saysay ang pagiging Diyos ng Ama. Siyempre, iisipin ng tao ay dalawa na sila. Kaya ang ginawa ni Christ, siya'y nanahimik at kumilos ng tahimik para ipalaganap ang Christianity, ang Catholicism, sa lugar ng mga Hudyo na ang dapat nating sambahin ay ang tatlong persona iisang Diyos. Dito na ipinakilala ang tatlong persona. Dahil kung sasabihin ni Christ nung siya'y nabubuhay na ako ay Diyos, mawawalang bisa ang Ama. Iisipin ng tao na ang tayong mga tao ay pwede tayong maging Diyos. At ang nagpatunay na si Kristo ay Diyos ay ang mga taong pinakitaan niya ng himala, mga patay na binuhay, mga poses, inaalihan ng demonyo na kanyang pinagaling, ang mga may malalalang sakit na kanyang pinagaling, di ba? Yung mga apostol, yung mga alagad, yung mga inaralan niya, yung mga naging pari, punong pari, mga saserdote, mga Hudyo na naging Kristiyano, Judaism na nasa ilalim ng relihiyong Judaism na yumakap sa Christianity, sila ang nagpatunay bilang isang komunidad na nabuo ni Christ sa iisang pananampalataya, isang pagbibinyag, iisang Diyos. Sila ang nagpatunay that Jesus Christ is God. Kaya malinaw na ang bumuhay sa katawang panlupa ni Christ ay ang tatlong persona. Ang Ama, siya ang bumuhay sa katawan ni Christ. Si Christ itself, siya ang bumuhay sa kanyang sariling katawang panlupa, and even the Holy Spirit. At bakit itong tatlong entity na to, o tatlong persona na to, ang bumuhay sa pisikal na katawan ni Christ? Dahil iisa ang kanilang pagka-Diyos. Iisa ang kanilang pagka-Diyos. Kaya ang nagbibigay buhay ang tatlong persona. Ang may lalang at may likha ng sanlibutan, mga bagay na walang buhay at may buhay, ay ang tatlong persona. Ang lahat ng nakikita natin sa mundong ibabaw, maging sa mga planeta sa kalawakan, ay ang tatlong persona. Dahil sila ay iisang Diyos. Sila ay iisang manlilikha. Nakukuha nyo? Okay. Kaya dito sa banal na Espiritu Santo, ang Ama at si Jesus
ay nagwika at nagsabing bubuhayin niya ang kanyang sariling katawan, dito papasok yung aral at katuruan ng simbahan sa banal na santatlo o Trinitarian doctrines. Linaw po may mga sitas yan. Kaya malinaw ang katuruan ng Catholic Church, ang aral natin sa Trinity. Hindi yan malabo. No? Ang Ama, tandaan nyo to, ang Ama ay hindi ang anak. Iba ang Ama, iba ang anak. Bilang persona. Ang anak ay hindi din ang Ama. Iba ang anak at iba ang Ama bilang persona. Gayon din ang Ama at ang anak. Ito ay hindi ang Espiritu Santo o Holy Spirit. Iba ang Ama, iba ang anak, iba ang Holy Spirit. Magkakaiba yan. Kaya tayo ay may tatlong persona. Pero ang kanilang nature o kalikasan ay iisa, ang pagiging Diyos. At sa naging Diyos si Christ dito sa pamamagitan ng kanyang Spirit. Why? Dahil ang Ama ni Jesus ay Diyos. At ang Diyos ay Spirit. That's why the Spirit of Christ is God. So therefore, kung ang Spirit mo ay God, ano ka? Ikaw ay Diyos. Kaya meron tayong tatlong persona, iisang Diyos. Iisang Diyos dahil sa kanilang Spirit. Because God is Spirit. Kaya tayong mga mananampalatayang Katoliko, tayo ay merong isang pagbibinyag, isang Panginoon, at isang pananampalataya. At ang isang pagbibinyag, isang Panginoon, isang pananampalataya ng simbahang Katolikang kaanib, tayo ay naniniwala sa tatlong persona. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Malinaw po? Okay. Kaya nga sabi dito, no, sa unang Juan 5 verse 7 to 8, King James Version, Protestant Bible. Baka umangal pa kayo sa Trinity. First John 5 verse 7 to 8, KJV. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. These three are one. Saan sila iisa? Sa pagiging Diyos. Bakit? Naging tao ba ang Ama? Naging tao ba ang Holy Spirit? Hindi. Sino ang naging tao? Ang Anak. Ang sabi dito, for there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, which is ang salita, si Jesus na nagkatawang tao, and the Holy Ghost. And these three are one. Saan sila naging isa? Sa Spirit. Because why? God is Spirit. The Father is Spirit. The Holy Ghost and Spirit. And Jesus Christ has a Spirit. And sila ay may iisang Spirit. Ano yon? Ang pagiging Diyos. Why? Because the Father and the Holy Ghost is God. As one. Kasama yung Word. Kasama si Christ. San sila iisang tatlo? Sa pagiging tao ba? Hindi. Dahil hindi naging tao ang Holy Ghost at ang Father. So anong meron dito kay Christ para maging iisa sila? Spirit. Anong Spirit? Spirit of God. Why? Because the Father of Christ is God. So therefore, the Spirit of Christ is God. So kung sila ay iisa, san sila iisa? Sa Spirit. Spirit of what? Spirit of Christ. And that is the reason why Jesus Christ is God. As one God in Spirit. Diba? Iisa. Pero may tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sabi dito sa Colossians o Colossus 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan, buo,
hindi kalahati, hindi 1/4, hindi kapiranggot. Sabi, buo Colossians 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Sa pagiging tao ni Christ, ang buong kalikasan ng Diyos ay nasa Kanya. Kung ikaw bilang isang tao, ang buong kalikasan ng Diyos ay nasa iyo, ano ka? Kung may kalikasan ka ng Diyos, ano ka? Ikaw ba ay matatawag na tao lang kung ang kalikasan ng Diyos meron ka? Balinaw sa Colossians 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Colossians 2 verse 9. Si Kristo sa kanyang pagiging tao, siya ay may kalikasan ng Diyos. Pag may kalikasan ka ng Diyos, ano ka? Tao ka lang ba? Ikaw ay Diyos dahil you have a divine nature. Hindi siya 1/4, hindi siya 1/2. Fully nature of God. Kaya ang nature ni Christ ay dalawa. Isang human nature at isang divine nature. Kapag meron kang human nature, tao ka. Pag meron kang divine nature, Diyos ka. Si Kristo ay tao sa pisikal na katawan. Pero ang pisikal na katawan ni Christ ay naglalaman ng espiritu ng pagiging Diyos. Therefore, nung si Kristo ay nagkatawang tao at naging tao, kahit siya ay tao, siya ay Diyos dahil ang tinataglay ng kanyang katawang lupa ay espiritu ng Diyos. Kung ang espiritu ng Diyos at ang pagiging Diyos ang nilalagyan ng katawang panlupa mo, kahit hindi nakikita ang spirit mo, ikaw ay 100% na God. Buhay pa lang si Christ, isinilang si Christ, nasa sinapupunan si Christ, yan ay Diyos dahil ang spirit niyan ay Diyos. Pag ikaw ay nasa katawang panlupa, pero kung ang spirit mo ay Diyos, Diyos ka. Nagigets nyo po? Kaya dito sa Colossians 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Kaya si Christ ay may divine nature at human nature. Maliwanag po yan, ha? Okay. 1 Corinthians 8 verse 6. Unang Korinto 8:6. Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos. Iisa. Hindi sinabing isa. Iba yung isa sa iisa. So pag sinabing isa kasi, single. 'Di ba? Mag-isa ka. Pero ang sabi rito, iisa. 'Di ba? Pwede bang sabihin niya na ako at ikaw ay isa. Dapat ako at ikaw ay iisa. 'Di ba? Ganon. Kasi pag sinabing isa, ako lang. Pag sinabing iisa, merong isa pang individual na pag-iisahin kami. Iisa. Ang sabi rito, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon na si Jesucristo, at sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan niya, nabubuhay tayo. Ang sabi dito, iisang Panginoon. Kung si Christ lang ang babanggiting Panginoon, so hindi natin ba pwedeng tawagin Panginoon ng Ama? Oh, tinatawag na Panginoon ng Ama. Pero ang sabi dito, iisang Panginoon, si Jesucristo. So hindi Panginoon ng Ama. 'Di ba? Kaya tayong mga Katoliko, 'di ba, meron tayong tinatawag na isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. 'Di ba? Meron tayong isang pananampalataya, we have one faith. Isang pagbibinyag, one baptism. At isang Panginoon, one God. Trinity. Nagigets nyo? Okay. Tapit na po tayo matapos. Huwag na kayo mainip dyan. 2 Corinto 13 verse 14. Ang biyaya ng Panginoong Jesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Siya nawa. Imagine niyo, ha? 2 Corinto 13 verse 14. Ang biyaya, graces, blessings ng Panginoong Jesus at ang pag-ibig ng Diyos, which is ang Ama,
at ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu Santo. Nakipag-isa ang Holy Spirit sa Ama at sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, si Kristo ay nagbibigay ng biyaya. So, the Father, the Son, at Holy Spirit, sila ay nagkakaisa sa iisang pagka-Diyos. Kasi kung ang Ama lang ang Diyos, siya lang ang mayroong tinatawag natin pagdating sa atin, di ba Trinitarian tayo? Kung Ama lang ang Diyos, bakit lagi niyang binabanggit si Christ? Na sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. Paano kung wala si Christ? Hindi niya lilikhain ang lahat ng bagay. Di ba? So, ibig sabihin, hindi pwedeng lumikha ng isang bagay na wala kay Christ. Na hindi dadaan kay Christ. Hindi pa pwedeng bumuhay ng mga patay kung wala ang Holy Spirit, sapagkat ang banal na Espiritu Santo ang bumubuhay sa mga katawang walang buhay. Nasa Bible yan. So, ibig sabihin, ang Ama hindi pa pwedeng bumuhay ng mga patay. Kailangan dadaan sa Holy Spirit. Dadaan kay Christ. So, yung paglalang sa pamamagitan ni Kristo, kaya nilalang ang lahat ng bagay. So, hindi gagawa o hindi lalalang o hindi lilikha ang Ama pag hindi dadaan kay Christ. Ano yung ibig sabihin nito? These three are one. Sapagkat sila ay iisa. Kung ang Ama ay manlilikha, ang tatlong persona ay manlilikha dahil sila ay iisa. Na ang pinopoint dyan, di ba, na ang mga bumubuhay ng mga patay, lumikha sa ating lahat, ay ang tatlong persona. Dahil ang tatlong personang ito, iisa ang pagka-Diyos. Hindi pwedeng magkanya-kanya yan. Mag-solo-solo flight, hindi pwede. Sila ay may iisang desire. Sila ay may iisang kabanalan. Lahat sila, kalooban nila, na ang tao ay maligtas. Gusto nila, mahal na mahal nila tayong mga tao. Pero ang humahad lang sa pagmamahalan natin sa Diyos at sa ating mga tao ay ang pagkakaroon ng kasalanan. Hindi nawawala ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Ang nawawala, ugnayan na pinuputol ng mortal na kasalanan. Nakukuha nyo? Okay. Sabi dito, John 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Diba? 1 Gs 30, ako at ang Ama ay iisa. Saan sila iisa? Nagkatawang tao ang Ama? Hindi. Sino nagkatawang tao? Ang anak. Pero ang sabi ni Christ, ako at ang Ama ay iisa. Saan sila iisa? Kung hindi sa physical body. Saan? Sa spirit. Why? Because God is Spirit. Tama? Kung ang Ama ay Diyos at ang Ama ay Spirit at sila ni Kristo ay iisa, saan ngayon sila iisa? Sa Spirit. So ano yung Spirit ni Christ? God. So if the Spirit of Christ is God, ano ngayon si Christ? God. Why? Because the Spirit of Christ is God. Sa kalagayang tao. Kumbaga tayo, ang Spirit natin, tao. Human nature. Si Christ, may human nature na kaluluwa, meron din siyang divine nature. Pagiging Diyos. Kasi hindi pa pwedeng mawalan siya ng human nature, ng spirit ng pagiging tao eh. Dahil tao nga siya, di ba? Matatawag ka bang tao kapag wala kang kaluluwa ng tao? Hindi pwede yon. Matatawag ka bang tao kung kaluluwa mo baka? Pero walang kaluluwa yung baka. Matatawag ba yung matatawag ka bang tao kung ang spirit mo anghel? Hindi. Kapag ikaw nag-claim ka na tao ka, ang spirit mo tao. Kapag nag-claim kang Diyos ka, ang spirit mo God. So kung si Christ, dual nature, meron siyang human nature, divine nature. So yung pagiging tao niya, meron siyang kaluluwa o spirit ng pagiging tao. Kung siya ay Diyos, ang spirit niya ay God. So, ang spirit ni Christ ay dual. Dahil ang nature ni Christ ay dual. So, kung dual ang nature mo, ayun din ang spirit mo. So, meron siyang dalawang spirit. So, kung sinabi ni Christ
Ako at ang Ama ay iisa. Sabi ni Christ, no? Ako ang Ama at iisa. Saan sila iisa? Physical body? Nagkatawang tao ang Ama? Hindi. Lagi nating gagamitan ng logic, ha? Yan. Kaya pag sinabi ni Christ, ako at ang Ama ay iisa. Saan sila iisa? Sige. Ang Ama ay Diyos. God is Spirit. Christ, ako at ang Ama ay iisa. So, saan sila iisa? If God is Spirit. Spirit. Why? Because the Spirit of Christ is God. Therefore, Christ is God. Because His Spirit is God. He is the only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. John 3:16. Tama po? Confident tayo dapat dyan. Okay. Colosas 1:15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Can you imagine? Si Kristo ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Christ is the image of the invisible God. Tibay, tindi. Si Kristo, siya ang image ng Diyos na di nakikita. Sino ka para gawin mong larawan ng Diyos? Bakit ganito ang naging statement ng Colosas 1:15 na si Kristo ay larawan ng Diyos nang hindi nakikita? Dahil walang sino man ang nakakita sa Ama. Dahil siya ay Spirit. Even the angels, hindi natin alam talaga ang itsura nila because they are Spirit. Dahil tayo ay mga tao, kung nagke-create ang mga Spirit na pwedeng makita ng ating mga mata, dahil kung gagamitin nila ang nature nila as Spirit, hindi natin yan makikita because sila ay Spirit, tayo ay mortal. Hindi nakikita ba natin ang hangin? Hindi. So para makita natin ang mga anghel, sila ay nakikigaya sa itsura natin. Remember kay Lot. 'Di ba? Nagkatawang tao sila. At balak silang halayin Sodoma at Gomora. Kung sila bilang mga anghel ay gagamitin nila ang kanilang nature as angel, and we know that angels are spirit, hindi natin sila makikita in our naked eye. So they have na mag-create ng image na makikita nating mga tao. Ganon din ang God the Father. Hindi siya pwedeng magkatawang tao. Dahil hindi naman siya nagkatawang tao. And because God is Spirit, hindi talaga natin siya makikita. Dahil Spirit nga eh. Diba? Like the spirito ng alak. May nakakita ba ng spirito ng alak? Wala. Walang makakakita niyan. Spirit yan eh. Pero dahil tayong lahat, tayong mga tao, nothing is to see is to believe. Ang Diyos ay nagkatawang tao para makita natin. Ayan. So ngayon, dahil tayong mga tao is to see is to believe. Diba? Tayong mga tao, bilang tao, naniniwala ka ba sa hindi mo nakikita? Hindi. So dahil tayong mga tao, mahina, maraming agam-agam, doubted sa mga bagay na hindi natin napapatunayang totoo, ang Diyos ay gumawa ng paraan para siya ay maging tao. At ang paraang ito, sa pamamagitan ni Kristo, siya ay nagkatawang tao, naging tao para makita natin ang itsura ng Diyos. At ang itsura ng Diyos, yan, si Kristo. Kaya si Kristo, sabi rito sa Colossians 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Gusto mo makita ang Diyos na nakikita ng mata mo, tingin ka kay Christ. Yan ang itsura ng Diyos. Hindi natin pwede makita ang Holy Spirit. Hindi natin pwedeng makita ang God the Father. Why? Because they are Spirit. So, ang ginawa ng Diyos, para makita natin siya bilang tayo'y mga tao, ang Diyos ay nagkatawang tao, at ang Espiritong inilagay dun sa nagkatawang tao, dun sa naging tao, ay ang Diyos mismo.
Nagkatawang tao, naging tao, gumamit ng physical body, may dugo, may laman, may hininga, nasasaktan, napapagod, nalulungkot. Yung loob ng physical na katawan na yan, ang nilalaman yan ay espiritu ng Diyos. At ang physical body bilang isang tao ni Christ, ang nilalaman yan ay Spirit of God. Why? Because Christ is God. And because dahil ang kanyang spirit ay God, ang kanyang physical body ay God din. Dahil yan ay nagtataglay ng pagka-Diyos. Kaya ang human nature at ang divine nature, hindi natin yan pwedeng paghiwalayin. Dahil kahit si Kristo ay pinako sa krus, ando doon ang human nature. Nung si Kristo ay umakyat sa langit, bit-bit niya ang human nature. Hindi yan pwedeng paghiwalayin dahil si Kristo ay isinilang na tao, naging tao, isang tao. Hindi natin yan pwedeng paghiwalayin. Ang spirit ni Christ bilang tao at ang spirit ni Christ bilang Diyos, hindi yan pwedeng paghiwalayin. Hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Hindi yan pwedeng paghiwalayin. Hindi pa pwedeng, ops, tabi mo ng Spirit of God, human nature lang. Hindi. Yan ay iisa. Maging sa flesh, sabihin nating physical body, pero ang nilalaman yan ay Diyos. Kaya si Kristo, habang siya'y tao, habang siya'y nasa kalagayang tao, Diyos siya. Dahil ang nilalaman at tinataglay ng kanyang physical na katawan ay Spirit of God. Kaya siya ay tunay at totoong Diyos na buhay at hindi ng mga patay. Last but not the least, John 14 verse 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, Christ, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at nagpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Nakita nyo? Ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pamamagitan ko. Ang siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, sa pagmamahala ng Ama at ng Anak, sa pamamagitan ng pagmamahala ng Anak at ng Ama na nagbunga at nagkaroon ng banal na Espiritu Santo na siyang sinugo ng Ama, ang siyang magpapaalaala sa ating mga tao na merong Diyos na nagkatawang tao, Diyos na naging tao, Diyos na tao, na sa pamamagitan ng salita, siya ay nabuo, siya ay nagkatawang tao, ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na isinugo ng Ama. Siya ang magpapaalaala sa ating lahat na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya ang bumuhay sa sariling templo, sa sariling katawan ng nag-iisa at bugtong na anak ng Ama ay ang tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang Ama ang manlilikha, ang banal na Espiritu Santo ang bumubuhay ng mga katawang walang buhay, at at si Kristo ay nagwika John 2 verse 19 to 21. Ang katawan ko ay gigibain sa loob ng 3 araw, ito'y muli kong bubuhayin. Si Christ, bilang siya ay may Spirit of God, binuhay niya ang kanyang templong katawang pisikal. Ang Holy Spirit ay bumubuhay ng mga katawang walang buhay. Ang Ama ay may kakayahang bumuhay ng mga patay. So sa madaling salita, Father, Son, and the Holy Spirit as one God, tatlong persona, iisang Diyos, sila ang responsable sa muling pagkabuhay ng pisikal na katawan ng ating Panginoon. Kaya tayo ay may tatlong persona, iisang Diyos. Yan ang dahilan kung bakit sa pagbibinyag, sa kumpil, sa kasal, sa 7 sakramento ng ating simbahan, magmula sa pagdadasal, magmula sa pagnonobina, magmula sa paglabas at pagpasok ng ating mga tahanan, bago kumain, matapos kumain, at pagbibigay ng pagpapasalamat, paghingi ng tawad, at paghingi ng kahilingan, tayo ay may binabanggit na napaka-importante na sambitin bago magsimula ang ating panalangin. Ang alin? Sa ngalan ng Ama, Anak,
at ng Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat tinatawag natin sila Ama, Anak, at Espiritu Santo, tinatawag natin sila sapagkat tayo ay may mahalagang sasabihin sa kanila. Hindi tayo pwedeng basta-basta ka nalang magsalita. Kailangan natin mag-sign of the cross dahil yan ay pagpapakita na tinatawag mo ang tatlong persona, iisang Diyos, dahil meron tayong mahalagang sasabihin sa kanila. Kaya sa tuwing tayo ay kakain, matapos kumain, lalabas ng bahay, uuwi ng bahay, anuman ang ating gawin, pagkagising, bago matulog, lagi tayong magsa-sign of the cross. Bilang tanda ng tayo ay binibinyagan sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. So maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay nagustuhan nyo ang una kong presentation sa araw na ito, sino ba ang bumuhay sa Panginoong Hesukristo. Once again, my name is Sanrio Adams and please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Maraming salamat and God bless you all.